Ito negosyo to, sa dami ng failures at rejection sa mapagdadaanan mo, eventually motivation mo mawawala. Kaya marami nag-quit kasi pag nawala ang motivation, nag-quit na. Ang mga tao dito na nagsasucceed, yun yung mga tipong tao na pag kahit nawala ng motivation, tumutuloy pa rin. Ganun po ba kayo? Ito, example. Sana walang guilty. Sino po dito yun? Sino po dito yung naisip na minsan o ginawa na minsan? Halimbawa, ano nga Wednesday. Once in their life, sinabi nila sa sarili nila, next week, magpapapayag na ako. Yan. Ako sa sure. Sino? Next week, magpapapayag na ako. Pero, na-realize nila, 10 taon na nilang sinasabi, hindi pa rin pumapayat. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Na-motivate lang po yun. Siguro nakakita sa TV, ganda ng katawan. Next week, gusto ko ganyang katawan. Mag-gym na ako, magda-diet na ako. Akala nila ganun kadali. O, ginawa nila next week. Nag-enroll sa gym. Diba? Nag-gym 3 hours, diba? Sarap pag-gym. Tapos nakakita ng mga pagkain. Hindi mo na kumakain yung mga yan. Ano na tawag doon? Intermittent fasting. Hindi pwede. Kailangan ko magpapayat. Hindi ako kakain ng carbs. For the first few days, kaya. After a few weeks, ito na. Kaka-gym na kaka-gym. Sakit na ng katawan ko. Tapos, di ba, minsan nag-gym sa may mall pa, pagbaba, ang dami mga restaurants. Hirap na hirap ka na. Until one day, marirealize mo, niloloko ko ng sarili ko, hindi na ako magpapapayat, kakain na lang ako. Tama mali! Ang bilis mong ma-motivate. Ang bilis mag-set ng goal, pero karamihan po, hindi nakukuha yung goal simply because na-motivate lang po at wala po silang disiplina. Gusto nyo makuha yung mga goals nyo, dapat kayo yung tipong tao na kahit hirap na, kahit wala na motivation, kahit gustong-gusto nyo na mag-quit, hindi pa rin kayo mag-quit dahil may disiplina kayo na tumuloy-tuloy pa rin. Ako alam yung sabihin, kaya konti lang ang mga taong magaganda ang katawan. Kasi yun yung mga tipong tao na kahit ang sakit na ng katawan, gutom na, dahil may disiplina, na-maintain nila kanilang mga figure. Kaya kung wala kang disiplina, huwag ka nang mangarap na maging sexy. Alright? Sabi nga dito, the difference between wanting and achieving is discipline. If you want to achieve something, you must have discipline. Okay lang na mag-want, kahit wala kang discipline, okay lang yan. Pero if you want to achieve something, importante po na meron kang disiplina sa katawan. Yes! Alright, next. Believe. Sabihin nyo nga po, believe. Una-una sa lahat, if you want to become successful sa negosyo natin, ang belief po sa company natin dapat 100%. Dapat naniniwala kayo sa ating company 100%. Ano ibig sabihin nun? Darating ang time, magkakaroon kayo ng grand reunion sa school ninyo. Okay? So pag nagkaroon kayo ng grand reunion at tumated ka, magkakatanungan yan. Yung iba sabihin, pare, saan ka na ngayon? I'm a doctor. Isa, architect ako eh. Dami may project na ako eh, isa engineer. Tapos sabi, ikaw pare, saan ka? Ano ako? I'm a businessman. Yes. Saan? Anong kumpanya? Doon sa EIC, sa Burgundy Empire Tower Building. Anong company? Yung global. Hindi mo ba sabi? Wag kayong baka sabihin niya, di ba? Hindi nyo masabi yung global. Kasi pag sinabi, alam ko na yan! Sinayang mo yung mga pinag-aralan mo, nag-global ka lang pala. Maniwala kayo, makakarinig kayo ng gano'n. Na-experience na ba yun? Yes! Sinayang mo yung course mo. Sali mo ang magulang. Yun ang sabi sa global,
Subukan nyo na ba ma-experience na feeling nyo meron kayong ketong? Yes.